Pwede po ba sa beginners yung 49/18 na ratio na fixie? Hindi okay yan. Joke lang, mali mo okay pala or mali natin hindi. So yun po ang pag-uusapan natin dito sa panibagong video ng Manila Urban Fix, kung bagay nga po ba itong ratio para sa mga beginners o mayroon pang mas gaganda o mayroon pang mas aayos. Tara at ating pag-usapan. So hello po mga kamappers and welcome po dito sa panibagong video ng Manila Urban Fix. Hindi ko po kayo pinipilit but kindly consider na mag-subscribe po kayo dito sa Manila Urban Fix. And kung meron na po kayo mga katanungan mga kamappers tulad nito, wag na po kayo mahiya mga kamappers, kundi magtanong na po kayo and malay nyo mga kamappers, kayo na po ang masunod na ma-feature dito sa Manila Urban Fix. So without further ado mga kamappers, tara at simulan na nga po natin. So yun na nga mga kamappers, no? So ito na naman tayo sa ratio sa Pixie. So, ano nga ba ang ratio mga kamappers? So, basically, ratio, parang ano yan gear ng kotse. So, may first gear, second gear, third gear, fourth gear, fifth gear, sixth gear, seventh gear. So, yung mga seventh gear na yun, pang mga matutulin na ng kotse yan. To be honest, hindi ko alam kung ano yung mga kotse na may seventh gear. Kasi yung madalas ko lang nakikita dito sa Pilipinas ay mga fourth gear lang. So, anyway, sa cars, former car lover pala ako. Former kasi hindi ko na gusto. Former lang. So, kung tatanungin nyo ako ano yung dream car ko, Mitsubishi Galant. So mga kamappers, well, basically kapag naka first gear ka sa kotse, malakas po. Basically ganun. So kapag malakas po yun, ibig sabihin mabilis po yung acceleration or madali i-accelerate ang mabigat na kotse. So yung kotse is around a ton, 1,000 kilograms. Mabilis siya umandar, pero kapag nag-stay siya sa 1 gear, ibig sabihin slow lang po siya dahil sa kanyang gear ratio. So yung gear ratio ng parang first gear sa kotse, parang low speed pero high in torque, high in power. So ganun po din mga kamappers sa pagbibisikleta. So unahin po muna natin yung chainring, no? Sa chainring mga kamappers, yan po yung tinatawag na plato. So yung usual na chainring size po mga kamappers para dito sa pag-fix mga kamappers is from 42 to 60 plus. So yun mga kamappers, sa chainring naman mga kamappers, kapag sa harap, kapag mas mababa yung numbers of teeth, ibig sabihin mas magaan po siya ipadjak. And kapag mas magaan ipadjak mga kamappers, mabagal naman po yung top speed. Pero kapag mas mataas naman yung numbers ng ngipin, ibig sabihin po mga kamappers, mahirap po siya forward or mahirap po siya ipadjak dahil mabigat po siya. Pero ang kapalit naman po nito mga kamappers is a faster speed sa pagbibisikleta. Literally ng pag-ikot ng gulong, pag-ikot ng bike, pag-ikot ng bike, no, katarantaduan, pag-andar ng bike, mas matuling ka po. Punta naman po tayo dun sa mga ngipin, dun sa likod sa cog. So mga kamappers, kabaliktaran naman po dito sa cog. So usually mga kamappers, yung cog, it ranges from 13 to 20 teeth na cog dito nga sa pag-fixie. So sa crank arm mga kamappers, o sa chaining mga kamappers, if kung mas malaking ngipin, ibig sabihin mas faster, pero mas mahirap, and then mas maliit ng ngipin, ibig sabihin it is slower pero madali ipadjak. Kabaliktaran naman dito sa cog mga kamappers. So sa cog, mas madaming ngipin or mas madaming number of teeth or mas malaking mga ngipin. So mga same lang yung sinabi ko, tatlo na yun. So parang hindi na kayo malito. Anyway, balik tayo. So kapag mas maraming ngipin mga kamappers, ibig sabihin mas slow yung speed ng bike pero madali ipadjak. Tapos kapag konti naman po yung ngipin, ibig sabihin na matigas po siya ipadjak pero mas mabilis po siya in terms of top speed, in terms of average speed. So mga kamappers, binigay ko na po sa inyo ang basic understanding. Actually, yun na nga ata dapat mong malaman. Next time na yung mga gear inches na yan, kasi to be honest, konti lang alam ko sa gear inches. So, ang 49/18 mga kamappers is a great choice para sa isang beginner na pag-fixie. Kasi usually mga kamappers, yung mga nag-fixie, mga 1 week pa lang, 2 weeks pa lang, 69/13 na agad yung mga ratio, 52/15, 56/15, 54/16. Like, oh my God guys, gusto nyo ba mawala ng tuhod? Gusto nyo ba madisgrasya? Gusto nyo ba sumemplang? Gusto nyo sumalpok? Gusto nyo kawawain yung sarili nyo? Gusto nyo magmukhang,
not cool. So basically mga kamappers, it is a wake-up call. Not bully, but a wake-up call mga kamappers. Kundi palitan nyo po yung mga ratio nyo kapag kayo po yung mga beginner na nag-fixie. Ang good ratio mga kamappers, in my opinion, sa chainring, from 46 to 49. And then sa cogs naman mga kamappers is from 17 to 20 plus. Medyo spinning yung ibang sinabi ko, pero that will be a great introduction and that will be a great or gradual introduction sa pagbabike, sa pagpipixie, dahil hindi po masyadong mabigat and hindi po super spinning. So masarap sa legs, solid sa legs, okay sa tuhod health, hindi po kayo mabibigla, and then magiging good po kayo basically dahil maganda po yung pagbabike nyo. Dahil po mga kamappers, solid na ratio, and then may i-recommend pa ako na ratio, yun nga sinabi kong mga margin kung hanggang 46 to 49 sa chainring, and then 17 to 20 cog na sa cog. So yun na po mga kamappers, as usual, bigay sa safe, hindadan, wag po lalapit sa truck and bus, and kung meron lang po kayo mga ganitong klaseng katanungan mga kamappers, wag na po kayo maya mga kamappers, kundi magtanong na po kayo, and malay nyo mga kamappers, kayo na po ang masunod na ma-feature dito sa Manila Urban Fix. And without further ado mga kamappers, babush, and then ingat palagi, and then magsuot ng helmet, and then sumunod na ba sa traffic ko. Peace!